Purihin ang dakilang pangalan ng Panginoon. Sa oras na ito ay nais kong muling puntahan ng teksto na ginamit natin last Sunday at pagpatuloy ang isang kaisipan sa bahaging ito. Dito tayo muli sa 2 Corinthians chapter 5. At so starting verse 17, yun ang ginamit natin last Sunday. Gusto ko uling basahin at gamitin ang tekstong ito. So verse 17, sabi dito, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away, behold, new things have come. Now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Namely, that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him." Praise God. Muli natin sabihin amen. Purihin ng Diyos, mga kapo tayo sa oras na ito. May the Lord bless the reading of His Word sa oras na ito. So narinto pa rin tayo sa kaisipan, the ambassador for Christ, pero ang ating subject matter ay about the ministry of reconciliation. Purihin ng Diyos, at sa araw na ito ay dalangin ko na ang gabay at patnubay ng Panginoon ay sumaatin. At nung kahapon ay kinukwento ko, last Sunday ay kinancel natin yung supposed to be na ating schedule ng tract distribution. Pero dahilan nagbantay tayo nagbantay ako sa weather condition. Pero laking gulat ko nung lumabas tayo nung tanghali, ang init ng araw. At nagkaroon, umulan man pero gabi na. So ako ay nalalangin sa Panginoon, humingi ng tawad at sabi ko minsan ay tayo na dadala sa mga weather condition. At nabasa ko pa ang isang book ng isang chapter o isang bahagi sa Book of Ecclesiastes na nagsasabi, sila na nagbabantay ng ulan, ng panahon, ay minsan hindi sila nakakapagtanim. So, ganun pa man, so tayo ay natututo sa ilang mga bagay na ating mga pagkakamali ko minsan, pero gayon pa man, salamat sa biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So sa oras na ito ay nais kong magpatuloy tayo sa kaisipan about the ambassadors for Christ, the ministry of reconciliation. So last time ay ang aking pinagtuunan ng pansin ay paano tayo paroroon sa mga tao. Ito'y dahilan ang pinakita ng banal na kasulatan doon sa verse 19 na ang ating Panginoon, ang Diyos mismo, ang siyang gumawa ng daan ng reconciliation. Sabi ng verse 19, namely that God was in Christ reconciling the world. Reconciling the world, ipinagkakasundo niya ang buong sanlibutan, ang mundo, ang pinapakita niyan. Reconciling the world to Himself. Para sa Kanya, ito'y pabalik sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
God was in Christ reconciling the world to Himself. At ang binigyan ng pansin dito sa verse 19, not counting their trespasses against them. Na hindi na binibilang ng Diyos ang kanilang pagsalangsang sa kanila. Hindi na ito'y kaso laban sa kanila. Usually, kapag ang isang tao ay merong nagawang isang kasalanan, ito ay kaso laban sa kanila. So yan yung pinapakita na sabi dito, not counting their trespasses against them. Not counting their trespasses against them. Hindi na ito ilalagay na laban sa kanila. But sabi dito, and He has committed to us the word of reconciliation. So nakita natin, bakit hindi na ibinilang ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan sa bawat isa. Sa lahat ng tao ay hindi na ibinibilang ng Panginoon ang kanilang kasalanan. Ito'y sa kadahilanan na ang ating Panginoong Hesus ay nagbayad ng lahat ng bagay. At na-satisfied at naibigay ang hinihingi ng Diyos. So that's the reason ang Diyos ay nasatisfied, and then ngayon ay siya ay meron ng bukas palad upang with open arms na kanyang tatanggapin ang sino man na lalapit sa kanya. Na anuman ang nagawang kasalanan ay hindi na ito ibibilang sa kanya, dahilan ng Diyos ay siya mismo. So ang tao ay hindi niya kayang tubusin ang kanyang sarili, na hindi niya kayang ibalik ang kanyang sarili, wala na siyang kayang gawin pa, kundi siya ay maghantay na lamang ng kahatulan para sa kanyang kasalanang kahatulan na nag-aantay sa tao. Ngunit, dahilan ang tao ay wala na magagawa, then ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang gumawa ng daan para ang tao ay magkaroon ng reconciliation, mabalik magkaroon ng reconciliation, dahilan ang tao at ang tao ay kaaway na ng Diyos. Ang tao ay kaaway ng Diyos. So yun yung mga bagay na mabibigat na punto ng isang taong nasa kasalanan. Siya ay nakalagay as an enemy, kaaway ng Diyos. So, ganun pa man, meron ngayong tinatawag na paraan ng pagre-reconcile. So, ibig sabihin, bagamat ginawa ng ating Panginoong Hesus ang pagbabayad ng halaga, ngunit ang bawat tao ay kinakailangan silang ma-reconcile sa Diyos. Tama ba mga kapatid? Ang tao ay kinakailangan silang ma-reconcile. So, that's the reason dito papasok ang gawain ng isang ambassador. Narito ngayon ang gawain ng ambassador. Dahilan ang kalangitan ang siyang nire-represent ng bawat isa sa atin. So tayo na mga nakikristo na. So tayo na na-reconcile na. Tayo na naipanumbalik na. Ngayon ay tayo naman ang magre-represent, at ang nire-represent natin ay ang sangkalangitan o ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos mismo. So meron tayong verse na nakaligtaan, pero alam kong nabasa natin ito last time, na-plus ito sa ating monitor, pero gusto kong basahin yung verse na ito ng Philippians chapter 3, verse 20 and verse 21. So pinakita rito na sabi ng verse na yan, for our citizenship is in heaven. For our citizenship is in heaven, from which also we are eagerly wait
for a Savior, the Lord Jesus Christ. Ang sabi rito, ang ating pagkamamamayan. Diba? Yun yung sabi ng Tagalog. Ang ating pagkamamamayan, sabi niya, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So, tayo ay narito sa lupa, pero tayo ay mga citizen ng sangkalangitan. Ang ating pangalan ay sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad na kanyang sinugo, 70 disciples sa Luke chapter 10, ay sabi niya, nang sila'y bumalik na ang mga kalalakihang ito, nang sila'y bumalik at sabi nila, Panginoon, kahit ang mga demon spirit ay nagpapasakop sa iyong pangalan. At sabi ng ating Panginoon, wag kayong magalak dahilan ng mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo sa pamamagitan ng aking pangalan. Ngunit ang dapat ninyo ikagalak, ang inyong pangalan ay nakasulat sa sangkalangitan. Your name is written in heaven. Ibig sabihin, ikaw ay enrolled doon sa sangkalangitan. Ang iyong pagkamamamayan ay sa sangkalangitan. At ikaw ay nagre-represent ng kaharian ng Diyos. At ikaw ay narito ngayon sa ibabaw ng sanlibutan. So dito sa bahaging ito, kaya nga, bagamat ang Panginoon ay ibinigay niya na ang kanyang buhay, ibinigay niya na ang kanyang sarili bilang kabayaran, at siya ay inilagay ng Diyos as a propitiation ng ating mga kasalanan at hindi lamang ng ating kasalanan kundi ng kasalanan ng buong sanlibutan. At ngayon, ang gawain ng tinatawag na ambassador ay napakahalaga. Dahilan isa sa job description ng ambassador, mga kapatid, kung aking bibigyan ng pansin, ay isa sa marami siyang pinapakita rito na gawain, pero isa sa bahaging ito ay yung tinatawag na diplomacy and negotiation. So yung tinatawag na diplomacy and negotiation, ito ay isang gawain ng ambassador sapagkat siya ay sinusugo ng isang bansa, ng kanyang bansa na kanyang nire-represent. At ang ambassador na ito ay appointed siya ng head of state o ng presidente ng bansang iyon, at siya ay isusugo doon sa kabilang bansa na kung meron man silang alitan, siya ang gagawa ng negotiation para sa reconciliation. That's the work of the ambassador. So, diplomacy and negotiation. So, ang gawain ng ambassador is to conduct a negotiation on treaties, trade agreements, defense, and other bilateral or multilateral matters. Resolve disputes, reduce tensions. So resolbahin yung mga alitan at pababain ang tensyon at build alliances between the home and the host nations. So doon siya ay magbibuild ng isang matibay na alliance. So ang pinapakita rito, at yung pangatlo pa is to promote what? To promote peace, security, and cooperation. So ngayon, as an ambassador, ikaw ay paroroon sa sinumang tao, at sila ay kinakailangan mong i-inform na ang sangkalangitan ay bukas para sa kanila. Na ang Diyos ay hindi ay
yung pinakita rito sa Book of Corinthians, ay pinakita doon sa 2 Corinthians na binabasa natin kanina, ay doon sa verse na ito, yung verse 20, therefore we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. Ano yung sa wikang Tagalog, sabi niya, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanihik ang Diyos sa pamamagitan namin. So ibig sabihin na tila ang Diyos ay nakikiusap sa pamamagitan ng bawat isa na tinatawag na ambassador. So, tila ang Diyos ay namamanihik. So, ito yung bagay na wala sa pagitan ng prodigal son at ng ama. Diba? Kung meron lamang tatayo sa ambassador para sa kanyang anak, na kanyang hahanapin ng ambassador na ito ng isang sugo. Yung ambassador ay isang sugo galing doon sa host sa tinatawag na home nation. Kung yung ama ay meron lamang makukuhang isang mensahero na hanapin ang kanyang anak at sabihin sa kanyang anak, inaantay kita sa aking tahanan. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Kung meron sanang ganitong tao, pero mga kapatid, ibig sabihin, ang Diyos, ang banal na kasulatan ay napakaraming mga illustration na pinakita paano ang Diyos ay umaabot sa kanyang mga anak. So, sa kabila na wala mang tinatawag na ganitong emisaryo o mensahero, ay merong isang bagay na nadama yung anak. Sabi niya, and he realized, anong ginagawa ko sa lugar nito? Bakit ako nananatili sa lugar nito? Pero nang siya'y dumating doon sa bahay ng kanyang ama, doon niya na-realize, hindi na pala galit sa kanya ang kanyang tatay. Doon niya na-realize na matagal na pala siyang inaantay ng kanyang tatay. So dito sa bahaging ito, dito papasok ang gawain ng ambassador. Na sasabihin, inaantay ka na ng Diyos sa kanyang dako. Ang langit ay bukas para sa iyo, ang biyaya ng Diyos ay nakahanda para sa iyo. Ang kapatawaran ng kasalanan ay ino-offer sa iyo ng Diyos. So ganito ang isang bagay. Kaya nga pinapakita rito, therefore as we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal. Ang Diyos ay sa pamamagitan mo. So that's the reason ang approach ng isang ambassador is for reconciliation. It is for peace. Para sa reconciliation. Ang gawain ng ambassador hindi para ikundina. Dahilan it will create much tension. Diba? Makikreate ito ng much tension sa pagitan. Pero ang gawain ng ambassador is diplomacy, negotiation. Ano ba? Ang Panginoon ay naglalatag siya ng mga pwede nating pag-usapan ang bagay na yan. Kung meron tension sa pagitan ng mga bansa, ang ambassador ay darating at siya'y mag-offer, pag-usapan natin ito. Kung merong tension nagaganap, then just, we will meet halfway. Magkakaroon tayo ng ganitong mga bagay. So makikita natin, sa puntong ito mga kapatid, merong mga, ang pinakadakilang ambassador ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na nanggaling sa
luklukan ng Diyos, nang galing sa sangkalangitan, tinawag siya ng banal na sulatan, walang ibang makakaparoon sa langit kundi ang anak ng tao na nanggaling sa langit. And He represent, siya ang nagrepresenta ng sangkalangitan at siya ang gumawa ng paraan ngayon ng pagre-reconcile. Sabi ng Book of Psalms, ang langit at ang lupa ay kanyang pinagtagpo. Nagkaroon ng reconciliation. So, matapos na gawin ng ating Panginoong Hesus ang ganitong bagay, sabi sa aklat ng Matthew, sa chapter 28 ng Book of Matthew, sa last chapter ng Book of Matthew. Babasahin natin ang bahaging ito sa chapter 28. Sabi rito, ng verse 16. Sa verse 16, sabi niya, datapot ako si Paraon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ng ating Panginoon. At sabi niya, and verse 17, at nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya, datapot ang ilan ay nag-anilangan. 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ang lahat ng kapamahalaan, ibig sabihin na nakuha niya na ang lahat ng mga bagay. Naibalik na sa kanya authority ang lahat ng mga bagay. Ang bagay na nawala, na nailost ni Adam, ay muli niya nang na-claim, muli niya nang nakuha. Muli, yung tinatawag na, yung title deed, ay muli nang naibalik sa kanyang kamay. See? So, makikita natin, so bagamat hindi pa lubusan, hindi pa lahat, pero ang mahalaga ay yung tinatawag na title deed ay nasa kanya na. Diba? So, bagamat kung meron kang lupain at merong kumamkam nito at merong naka-occupy doon, pero ang mahalaga, hawak mo na yung titulo. Hawak mo na ang buong karapatan ay nasa iyo na. So, bagamat siya'y naroon, naghahari-harian siya doon sa iyong lupa, pero darating ang panahon, siya'y kinakailangan umalis dahilan hawak mo na ang lahat ng legal na karapatan ay nasa iyo ng kamay. At ganoon ang kalalagayan ng ating Panginoong Hesus. Well, tila ang kaaway ay naghari sa ibabaw ng sanlibutan, pero ang sabi ng Book of Hebrews at sabi ng kasulatan ay nagsasabing, siya ay nag-aantay na lamang na lahat ng kanyang mga kaaway ay mailagay sa ilalim ng kanyang talampakan. So, dito ay ibinigay na, nakuha niya na ang buong authority. Ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa ay nasa akin ng kamay. Praise God. Well, kung bubuksan ng Panginoon ang ganitong verse 18 na ito at expound ng Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin, ito ay isang napakalalim na kapahayagan na kapag ipinakita na ang lahat ng bagay ay nasa ating Panginoong Hesus na. And then ibig sabihin mga kapatid, anuman ang ating kakailanganin sa buhay na ito ay pwede na nating makuha sa Kanya. Dahilan ito ay nasa Kanya na. So, ang verse 19, and then, ngayon kanyang nagpasimula niyang i-delegate o ibinigay yung ministeryong ito. At sabi niya sa verse 19, sa kanyang mga alagad, especially sa 11 disciples, ay kanyang kinausap, go ye therefore and make disciples of all the nations. Yumaong kayo at gawin ninyong alagad ang lahat
ng mga bansa, na iyo silang bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. So pinapakita rito na kanyang ibinigay ngayon ang Ministry of Reconciliation sa kanyang mga alagad. Yumahon kayo sa buong sanlibutan, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. At iyo silang bautismuhan, at alam natin ang bautismo ay dito isinasagawa, dito ibinibigay, ginagawad ang kapatawaran ng kasalanan. Dito iginagawad ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. At ang sabi niya, pero mga kapatid, ang isang maganda rito na sinabi ng chapter 28 ay yung huling verse na kanyang matapos na kanyang igawad ang Ministry of Reconciliation sa kanyang mga alagad, ay sinabi niya ang ganitong pangungusap, verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Itong pinakamaganda, mga kapatid, na sa pagyaon ng mga alagad ay hindi lamang sila nag-iisa, kasama nila ang ating Panginoon. Kasama nila ang nagsugo sa kanila. Ito yung pinakamaganda dahilan, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, ang nagsugo sa akin ay nasa akin. Ngayon naman, ang nagsugo, siya na nagsugo, ay sasama rin naman siya sa kanyang mga isinugo. Narito ako'y sa inyong palagi. I am with you sometime, always. I am with you always, even to the end of the age. Hanggang sa pagtatapos ng mga kapanahunan. Now, mga kapatid, gusto kong i-cite sa inyo ang ilang mga bagay na pinakita sa banal na kasulatan nang isinagawa ang tinatawag na reconciliation ito sa mga tao. At paano kumatawan ang mga lingkod ng Diyos bilang mga ambassador. At dito nang siya ay ang unang-unang makikita natin ay ang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos sa aklat na mga gawa sa chapter 2. Pagkatapos ng pagbibigay ng Panginoon ng Espiritu Santo, dahilan na sa ambassador ang pinakamahalaga ay unang-una ay ang pagsusugo ng Panginoon at ang paglalagay niya ng authority sa kanila. So, tandaan natin na napakahalaga, hindi lamang tayo dapat lalakad. Ang mahalaga ay ang kanyang pagsama at yung tinatawag na authority na kanyang ininvest sa bawat isa. Dahil lang kapag merong authority na kanyang inilagay, ibig sabihin, hindi ka lumalakad sa ganang iyong sarili. Tingnan ninyo yung mga alagad, yung mga pulis. Noong araw ay laging bukang bibig na sa pangalan ng batas, sila ay gumagawa ng ganitong bagay. So sa ganitong paraan, so yung Espiritu Santo na kanilang tinanggap ay yun ang isang sabihin natin, isang paraan upang sila ay gawin na mga ambassador. Ang Espiritu ng Diyos na dumating sa kanila dahil sabi ng verse nating binasa kanila, ang sino man na kay Kristo Jesus
sila na na kay Kristo. So sila na kay Kristo, sila ang mga sinugo ng Panginoon as an ambassador. At pagkatapos ng ganitong bagay, ang bawat isa sa kanila ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo. At namangha ang mga tao nang makita nila ang ganitong mga karanasan na nangyari sa mga tao, paano sila nagsalita ng wika ng kanilang mismong lugar na pinanggalingan. At dito nagpasimula si Apostol Pedro na depensahan ang karanasan na kanilang naranasan. At sabihin na hindi sila mga lasing ng alak, kundi sila ay fulfillment ng prophecy ni Joel sa Joel chapter 2. At kanyang matapos na saysayin ang ilang mga bagay, ay kanyang sinabi ang ilang pangungusap patungkol sa nangyari sa ating Panginoong Hesus. Paano niya ipinakilala ang ating Panginoon na sabi niya sa verse 22, kayong mga lalaki sa Israel, makinig kayo, sabi niya. Si Jesus, Acts 2 verse 22. Sabi niya, "This men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, si Jesus na taga Nazareth, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at ang mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo." At sa pagpapatuloy ay kanyang pinahayag, sabi rito, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong pinako sa krus at pinatay. Ngunit, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya ay mapigilan nito. So matapos niyang maipakita sa bayan na sila ay nagpako sa ating Panginoong Hesus. Well, alam niyo, sumunod na kanilang naramdaman, they were convicted. Sila ay na-convict sa kanilang puso. At matapos nilang marinig na si Jesus ay ipinapako nila sa krus, ngunit siya'y binuhay ng Diyos at siya ay inilagay at binangon sa verse 32, siya'y binangon ng Diyos at itinaas at kami ay mga saksi na pinakita niya. At sabi rito sa mga sumunod na pangungusap, pagkatapos nilang, sa verse 36, "Therefore let all the house of Israel know," pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. At nang kanilang marinig ang ganitong bagay, ang sabi ng mga tao, sabi niya, mga kapatid, ang verse 37 ay nagsabi, "Now when they heard this, they were pierced to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles," sabi niya, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ano ang gagawin namin?" At si Pedro ay nagpasimulang naglatag ng paraan ng negotiation. As an ambassador ay kanyang sinabi, sabi niya, si Pedro ay sumagot, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo." So, paano naging ganito kadali ang kapatawaran? Dahilan ang ating Panginoon ay nagbayad na ng lahat ng mga bagay. At ito ngayon ang pinipresenta ng ambassador na ito at sinasabi niya, magsisi kayo at magpabautismo
sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ang lahat ng mga bagay na inyong ginawa ay ginawa ninyo ito sa di pagkaalam at sa kawalan ng pananampalataya, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, na lahat ng kanyang ginawang pamumusom, pagblaspheme sa pangalan ng ating Panginoon at lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa mga mananampalataya kay Kristo. Sabi niya, ginawa ko ito dahilan sa aking kawalan ng kaalaman, sa di pagkaalam sa katotohanan. Ngunit ngayon, merong ino-offer na ganitong bagay, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. At sabi niya, so, alam nyo, nang in-offer ito ni Apostol Pedro sa kanila, ang ganitong bagay, gaano karaming mga tao ang na-reconciled ng araw na yun? It's 3,000 souls. 3,000 mga kaluluwa ang na-reconcile sa ating Panginoon. So dito ngayon ay ang ministry of reconciliation ay nakaatang na sa balikat ng mga lingkod ng Diyos, ng mga mananampalataya, ng mga apostol, ng mga witnesses na tinatawag dito. At pagkatapos nilang sabihin ang ganitong pangungusap, ang mga tao ay pinakita ng verse 41. So then those, sa verse 40, and with many other words he solemnly testified and kept on exhorting. See, ito yung mensahe niya sa verse 40. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya. At nangaral sa kanila nang nagsasabi, maglisiligtas kayo sa likong lahing ito. Magsiligtas kayo sa likong lahing ito. So pinapakita niya na merong kahatulan na maranasan ang lahing iyon. At sabi niya, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. So ito yung kanyang mga laman ng pangungusap ng isang ambassador. Paano niya pinapahayag na ang kapatawaran ng kasalanan ay ini-offer na sa bawat isa. Bukas ang langit sa bawat isa upang sila ay tanggapin kung kanilang kikilalanin ang paraang ito. At sabi niya, at magsiligtas kayo sa likong lahing ito. And verse 41, so, yaong ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nabangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ito yung sinabi ng ating Panginoon, he that believes on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this. Higit pa sa mga bagay na aking ginawa, ay kanilang magagawa. Mga kapatid, sa isang araw, 3,000 kaluluwa ang inabot ng Panginoon at sila ay na-reconcile sa Diyos. Well, alam niyo ba, bang aking patuloy na pinagpipray ang araw na ito, sa aking prayer ay kung tayo ay magbibigay ng mga tracts sa mga tao, wag lamang nating isipin na pag nabigay na natin ang tracts ay tapos na ang lahat ng bagay. Well, it seems ang gagawin natin ay katulad ito ng isang farmer na yumaon at naghagis ng bini. At dapat i-anticipate natin na merong magre-response. Anticipate natin sa Panginoon dahilan siya ang magbe-bless ng binhing ito. Pero meron tayong nasa anticipation na meron siyang aabutin, meron siyang gagawin. So kung meron tayong
daladalang 400 ang aking patuloy na dinadalangin sa Panginoon, ang lahat, ang mga ito ay mahulog sa kamay ng mga taong itinalaga ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Sa mga tao na kanyang nakilala bago pa itinatag ang sanlibutan. At sa ganitong paraan, marami tayong may mga tao na ilan sa mga inaabot ng Panginoon ay nakakakuha sila ng ilang mga babasahin at hindi man nila alam saan ito at minsan hindi alam paano ito napupunta sa taong yon. Ito'y gawa ng Diyos. Merong ilan sa pangyayari na ang ilang mga babasahin ay nakaimbak lamang sa isang bodega. Pero merong isang tao na nakapasok doon sa bodegang iyon at nagpasimulang nabasa niya ang isang mensahe ni Barbanam. At doon ay siya ay inabot ng Panginoon. So makikita natin, ang Diyos ay napakaraming paraan at kaparaanan paano niya aabutin ang isang tao. And by the grace of God, sa biyaya ng Panginoon ay ating indalangin na gamitin ang bagay na ito bilang paraan ng pag-abot sa sino man. Pwedeng ito ay maibigay sa isang tao at ang taong yun ay hindi magka-interes at kanilang pwedeng iwanan pero meron isang taong merong interes at mapupunta sa kanyang kamay. And who knows? Dahilan ang sabi ng banal na kasulatan, Book of Isaiah, chapter 55, ang ulan ay hindi uulan, hindi papatak sa lupa na walang dahilan. Ito ay meron siyang recipient. Meron siyang pinagsuguan sa kanya. Merong paparoonan siya at ipupulpil niya ang kanyang dakilang gawain. Hallelujah. Now mga kapatid, so itutuloy natin at mamaya ko bibigyan ng pansin ng ilang mga bagay. So dito sa unang pahayag ng ambassador na ito, na tinatawag na ang pangalan si Pedro, ng kanyang ilatag ang negotiation at sinabi niya, magsisi kayo ang bawat isa sa inyo at magbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Then ang 3,000 kaluluwa ay nagsilapit sa araw na yun. Sa ilang pang mga pagkakataon, kung ating makikita, sa isang pangyayari dahilan pagkatapos ng pangyayari sa Acts chapter 2, sumunod na pangyayari ay ang Acts chapter 3. Nang abutin ng Diyos sa pamamagitan ng gumawa ang Diyos ng himala sa pamamagitan ni Pedro at ni Juan, ang isang lumpong lalaki ay nakalakad at nakatakbo at nakalukso at pinagaling ng Panginoon at ang kanyang kagalingan ay hindi ito matatawaran, hindi mo siya makikitaan lamang ng anumang palatandaan na siya'y dating lumpo, kundi siya ay nasa kanyang maayos na kalalagayan ayon sa sinabi ng chapter 4 verse 14. Sabi rito ng verse 14 ng Acts 4:14. And seeing the man who had been healed, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. There's no trace na ang taong ito ay dating lumpo. Alam lang nila dahil ang muka ng lalaking ito ay siyang dating nakaupo doon at namamalimos. Pero ngayon, ang kanyang katawan ay nasa normal na kalalagayan. Seeing the man who had been healed standing with them,
They had nothing to say in reply. At tinawag ito sa verse 16, what shall we do with this man? Anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat. At ang tawag dito is a noteworthy miracle. Isang kapansin-pansin na himala na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol nito. At ang mga sumunod na pangyayari ay nagkaroon ng persecution dahilan kay Pablo at sila, rather kay Saul of Tarsus, at sila ay nangalat. At nang sila ay nangalat, merong isang lalaking si Philip ay nakarating sa Samaria. At doon sa lugar ng Samaria, mga kapatid, ang Diyos ay gumawa ng dakilang himala sa lugar na yun. Dahilan ang sinabi rito ng Banal na Kasulatan, verse 4 ng chapter 8 ng book of Acts. Sabi roon, therefore those who had been scattered went about preaching the word. Yung mga nangalat ay pumunta sila sa iba't ibang mga lugar at sila ay nangangaral pa rin ng salita ng Diyos. Ito po yung bagay na pagkakamali. Sa halip na yung ang apoy ay maapula, nang ito ay sumambulat, ito ay lumikha pa ng mas malaking sunog sa ibang lugar. At sabi rito, at si Felipe ay, sabi ng verse 5, at bumaba si Felipe sa bahay ng Samaria at ipinangalan sa kanila ang salita ng Diyos. At ang crowds sa pamamagitan ng isang in one accord ay nagbigay sila ng atensyon sa mga salita na sinasabi ni Felipe. At nang marinig nila at nang makita nila ang mga tanda na ginagawa na sa pamamagitan niya, silang lahat, sabi ng verse 7, sapagkat sa maraming may mga karumaldumal na espiritu ay nagsilabas sila at nagsisigaw ng malakas na tinig at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. What amazing thing. Ang dakilang bagay. Dito, hindi lamang isa, kung doon sa beautiful temple o doon sa beautiful gate, ay merong isang lumpo na pinagaling. Dito, sinabi rito, marami. Sabi rito, may mga demon-possessed ay sumisigaw and clean spirits. They were coming out. So, lumalabas sila at sumisigaw ng malakas sa tinig. And many who had been paralyzed and lame were healed. Maraming paralitiko, maraming mga lumpo ang pinagaling sa panahon sa lugar ng Samaria. So there was much rejoicing in that city. Nagkaroon ng kagalakan dahilan ng mga taong dating pinapahirapan. Well, gaano kahalaga ang ambassador na ito? Gaano kahalaga ang ginampanan ng ambassador na si Philip? Nang siya'y dumating sa Samaria at kanyang dinala at inilatag ang mga salitang ito, then ang Diyos ay gumawa sa kanila. Well, mga kapatid, hindi ito si Felipe. Hindi ito ang sino man. Ito ay ang Diyos na kasama nila na gumagawa sa kanila. Kaya say amen to that. Hallelujah. Ito yung sinabi ng Panginoon, I am with you always. I will be with you. Ako'y sa inyo. At ang patunay na ito ay ang mga ginawa ng ating Panginoon sa kanila. And the whole city
Can you imagine that? The whole city of Samaria. Ang bilin ng Panginoon ng una nang siya'y narito sa ibabaw ng lupa, huwag kayong pupunta sa mga hentil, huwag kayong pupunta sa Samaria. Huwag kayong pupunta sa lugar na yan. Pero ngayon, ang sabi na ng Panginoon, you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Nang sila ay bigyan na ng pahintulot, then nang siya ay dumating sa Samaria, ang Diyos ay gumawa ng dakilang bagay sa lugar ng Samaria. Hindi na kayang mapigilan, hallelujah, ang gawa ng Panginoon. Ang kailangan niya ay isang ambassador. Ang kailangan niya ay isang ambassador na magpapagamit sa Kanya at i-represent ang ating Panginoon at ipapakilala sa kanila na sila ay handang tanggapin ng Panginoon. Hallelujah. At ipatawad ang kanilang mga kasalanan. Can you imagine ang mga taong ito ay, hallelujah, ang mga demon spirit ay nagsisigawan at lumalabas at ang mga taong may mga karamdaman ay gumagaling. And there was even a man, Simon, who was formerly practicing magic in the city and astonishing the people of Samaria, claiming to be someone great. Pero si Simon ito ay tumanggap din sa Panginoon at siya ay nakita niya ang dakilang mga bagay. Pero mga kapatid, iwanan ko ang bagay na ito at gusto kong puntahan ang isang pangyayari sa buhay ni Philip. At sabi rito, verse 25. Sa verse 25 ay pinakita, sabi ng chapter 8 pa rin, at sila nga, nang makapagpatotoo at masabi na nila ang salita ng Panginoon, ay nagbalik sa Jerusalem. Ito yung mga, dahilan dumating si Peter and John at pinatong ang kanilang kamay at ang mga tao sa Samaria ay tumanggap ng Espiritu Santo. Nagbalik sa Jerusalem at ipinangaral ng Ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Verse 26. Datapot nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon. Look at this. Nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsabi sa kanya, bumangon ka, magtindigdig ka. Ikaw ay pumaroon sa dakong timugan. So pinakita niya na, sabi niya rito, but an angel of the Lord, sabi niya, get up, pumaroon ka sa dakong timugan, sa southward. Pumunta ka sa dakong south. Binigyan siya ng instruction. Sa dakong timugan, sa isang daan, sa isang lansangan, sa isang daang patungo, mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y isang ilang. So siya ay pinatayo sa lugar na iyon at pinupunta siya sa isang eksaktong lugar na sinabi ng anghel sa kanya. Ito ay ang daan na sabi ron, daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y ilang. At sabi rito, siya ay pumaroon sa verse 27, at siya nagtindig at yumaon at narito, habang siya'y naroon at nakatayo, dumaan ang isang karwahe at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia. Galing Ethiopia at pabalik na siya, isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. Ang lalaking ito ay hindi bastang tao. I mean to say, meron siya'y
may katungkulan. Ang description dito ay siya isang bating, isa siyang eunuch na mayroong dakilang kapamahalaan sa nasasakop ni Candace na siyang reyna ng Ethiopia. Na meron siyang, na siya'y namamahala, siya'y parang steward na tagapamahala ng kanyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem para sumamba. At habang siya ay naroon sa kanyang karawahe, sa kanyang pagbabalik sa verse 28, at siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo na binabasa ang propeta Isaias. At habang siya'y nagbabasa, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsabi kay Felipe at sinabi niya, sumama ka sa kanya doon sa karawahe, sa karo. At pag-akyat ni Felipe doon sa karawahe, ay narinig niyang binabasa ng eunuch na ito ang aklat ng propetang si Isaias. At kanyang tinanong, naintindihan mo ba ang iyong binabasa? At sinabi niya, hindi maliban merong isa na magpaunawa sa akin. At kanyang inimbitahan si Felipe at umupo sa kanyang tabi. At ang pinakasulatan na kanyang binabasa sa verse 32 ay sabi niya, ang particular verse na ito ay yung he was led, siya'y gaya ng tupa na dinala sa patayan na kung paanong hindi umiimik ay ang kordero sa harap ng manggugupit, sa kanya ay gayon din, hindi niya binuka ang kanyang bibig. At nagtanong ang bating na ito, sino ang tinutukoy ng pangungusap na ito? Ito ba'y siya na nagsasalita o ito'y tinutukoy niya para sa iba? At mula rito ay nangaral si Felipe patungkol kay Hesukristo. At nang kanyang ipangaral ang ating Panginoon, well, hindi natin alam kung anong kanyang paksang ipinangaral, pero mula doon sa Isaiah chapter 53 ay doon siya nangaral at ipinangalan niya si Kristo at kasama ang paraan ng pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. At nang makita niya ang tubig, sabi niya, narito ang tubig. Anong makakahadlang sa akin para hindi mabautismohan? Kung ikaw, sabi ni Felipe, kung ikaw ay sumasampalataya ng buong puso mo, maari kang mabautismohan. At sila'y kapwa bumaba, binautismohan ng bating, at pagkatapos ng bautismo, yumaon ng pagpapatuloy na nagagalak ang eunuch na ito sa kanyang puso at bumalik doon sa Ethiopia. At samantalang si Felipe naman ay inagaw at binalik doon sa isang lugar ng bahagi ng Gaza, kung hindi magkamali. So, siya ibinalik. Pero mga kapatid, makikita natin dito, yung instance na ito, na kinakailangan na merong isa na magpapaliwanag sa kanya. Ito yung gawain ng ambassador. Na merong, kung wala yung magpapaliwanag sa kanya, ay hindi niya alam kung ano yung bagay na kanyang binabasa. Binabasa niya na ito, pero dahilan dumating ang isang ambassador. At kanyang ipinaliwanag ang ganitong bagay at pinakita ang paraan ng reconciliation. At nang marinig niya ang paraan ng reconciliation, then siya'y nabautismuhan at siya'y umuwi na mayroong kagalakan. Oh, praise God. Dalangin ko na gawin ito ng Panginoon sa uling araw nito. Na tayo ay gamitin ng Diyos sa sa mga kaluluwa. Sa anong paraan, hindi natin alam. Ito yung ating hindi alam. Paano sila makakatagpo? Paano sila ma-encounter? Paano sila at tayo ay magkakaroon ng koneksyon sa isa't isa? Ito ay ang Diyos ang siyang gumagawa. Siya ang nasa magkabilang lubid na kanyang pinagtatagpo ang magkahiwalay na dako. At umuwi ang bating na ito
And we don't know this story. We don't know this story kung anong nangyari sa lalaking ito. Pero ako'y minsang nag-iisip, ano kaya ang nangyari sa lalaking bating na ito pagbalik niya sa Ethiopia? Marahil, di natin alam kung anong history, marahil siya rin ay ginamit as an ambassador sa lugar ng Ethiopia. So brothers and sisters, ito ay dahilan ang pagiging ambassador ang merong kakayanan na pumili dito is the head of state. Ang pangulo, ang presidente, ang siyang nag-a-appoint ng isang tao as an ambassador. Pero naalala ko mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, John chapter 15. Anong sabi ng ating Panginoon sa John chapter 15? Verse 16. Ang sabi ng Panginoon, "You did not choose me, but I have chosen you." Hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Kayo'y magsiyaon at upang magsipagbunga at ang inyong mga bunga ay manatili sa inyo at anuman ang inyong hilingin sa Ama ay ipagkakaloob sa inyo. Gusto kong tingnan natin ang bahaging ito. Anong sabi riyan? At upang manatili ang inyong bunga. Bilang isang pinili, sabi niya, kung anuman ang kanilang hingin sa Ama, ay sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa kanila. Alam niyo ba, na kung anuman ang purpose ng Diyos para gampanan ng isang lalaki o babae o isang lingkod ng Diyos para sa kanyang kaharian, well, ang Diyos ang siyang magpo-provide ng lahat ng bagay na kanyang kailangan. At sabi niya, so kung anuman ang kailangan para sa dahilan siya ay nasa line of duty, well, hindi ito pwedeng ipagkait ng Diyos dahilan ito'y may kinalaman sa kanyang purpose. Praise God. So, pagkatapos ng ganitong bagay, si Felipe ay nag-connect sa Diyos at sa bating at namagitan as ambassador para sa lalaking ito. Merong isang pangyayari habang ang isang lalaking si Cornelius ay nananalangin. Out of nowhere, habang siya'y nananalangin, biglang merong nagpakitang angel sa kanya. At ang lugar niya na kanyang kinaroroonan ay paano siya ikinonek sa isang lalaking nagngangalang Peter. Habang nananalangin si Cornelius, ay dinalaw siya ng isang anghel at sabi ng anghel sa kanya, Cornelius, huwag kang matakot, ang iyong panalangin at ang iyong paglilimos ay nakaabot sa Diyos at naging alaala sa harapan ng Panginoon. Ngayon, magsugo ka sa lugar ng Jope at ipatawag mo ang isang taong nagngangalang Pedro. Siya'y nakatira at pati ang kanyang tirahan ay sinabi, mga kapatid, siya'y nakatira sa isang Simon na pangalan Simon sa tabi ng dagat na ang trabaho ay gumagawa ng leather. At pagdating niya, siya ang magsasabi ng mga bagay na dapat mong gawin. At di nagpatumpik-tumpik si Cornelius, sinugo ang kanyang mga alipin at hinanap ang eksaktong address na binigay ng anghel ng Panginoon. Well, mga kapatid, pati address ay binigay sa kanya. Paano kinonek si Cornelius kay Peter? Ito'y gawa ng Diyos.
Paano niya kinokonek ang isang isang kaluluwa na nasa pangailangan, na kinakailangan siyang maabot ng biyaya ng Diyos, at meron siyang ang kanyang gagamitin ay isang ambassador na wala ring alam na meron taong nangangailangan. At habang si Cornelius ay nagpasugo ng kanyang mga alagad o mga alipin para puntahan si Pedro, on the other end naman, si Pedro ay naroon sa lugar ng Jope. Sa katanghaliang tapat, siya ay manananghalian, pero dahilan sa hindi pa nakahanda ang pagkain, ay nag-aantay siya, and all of a sudden, siya ay nagkaroon ng yung parang nawala ng ulirat, na trance, at mula doon sa kanyang pagkawala ng ulirat, nakakita siya ng pangitain. Merong isang kumot na nananaog na naroon ng mga maruruming mga hayop. At sabi ng tinig sa kanya, Pedro, bumangon ka, pumatay ka at kumain. At sabi ni Pedro, Panginoon, wala pang maruming bagay na pumapasok sa aking bibig. As a Jew, ay iniingatan nila ang kanilang mga sarili na kumain ng mga pinagbabawal na mga karne at mga pagkain. Na kumakain lamang sila kung anong dapat nilang itinatalaga ng kautusan sa kanila. At sabi ni Pedro, Panginoon, wala pang pumapasok sa aking bibig na marumi. At sabi ng Panginoon, huwag mong tawagin ang marumi na aking nilinis na. Huwag mong tawaging marumi ang aking nilinis na. At pagdaka, then narinig niya na siya'y tinatawag at nagkaroon ng pag-uusap, at siya'y dinala doon sa bahay ni Cornelius. At pagdating niya roon, mga kapatid, for the first time, ang kanyang nakasalamuha ay hindi mga Hudyo. Pinaka-awkward itong situation sa isang Hudyo na makikisama sa mga hindi Hudyo. Pero, naintindihan niya yung bisyo na sabi niya, huwag mong tatawaging marumi ang aking nilinis na. At sabi niya, dito ko naintindihan, sabi ni Pedro, na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. At nang marinig niya yung patotoong ito, nagpasimula niyang inilatag ang negosasyon bilang ambassador. At habang siya ay nagsasalita pa lamang, hallelujah, ang Espiritu ng Diyos ay binuhos na sa kanila. Tanda na sila'y nilinis na ng Panginoon. Ito'y espesyal na gawa ng Diyos sa bahay ni Cornelius. That's supposed to be na dapat sila ay bautismuhan muna bago sila tumanggap ng Espiritu Santo. Pero dahilan sila'y inaring ganap na ng Diyos, ayon doon sa vision ng Panginoon na pinakita kay Peter, nilinis na sila, dahilan sa nilinis na sila, ibinigay na ng Panginoon right away ang Espiritu Santo sa kanila. So ito ay special na nangyari sa sambahay ni Cornelius. Kaya ang sabi na lang ni Pedro, ano pang hinihintay natin? Bautismuhan silang lahat. At ipinag-utos sila na bautismuhan. Now mga kapatid, gaano kahalaga ang ambassador? Kinakailangan ang ambassador. Kinakailangan ang isang tatayo sa pagitan ng mga taong ito at ng Diyos. Dahil ang ginawa na ng ating Panginoon ng pamamagitan, siya ay tumayo na sa ganitong bagay. But, ngayon, kinakailangan ang bawat isa ngayon sa atin. You know, mga kapatid, there's a lot of scripture na pwede pa nating tingnan. Paano si Paul ay ginamit sa mga 12 disciples ni John, at siya ang naging connection para sila ay tumanggap ng Espiritu Santo. And so on and so forth na makikita natin sa banal na kasulatan. So mga kapatid, hallelujah.
Tayo ba'y willing sa ganitong bagay as an ambassador for Christ? That God committed to us this ministry of reconciliation. Ito'y maaaring maliit na bagay ang ating gagampanan at gagawin. Mag-aabot ng maliit na babasahin, pero sa pamamagitan nito, ang Diyos ay pwedeng gumawa ng kanyang gustong gawin. At gusto kong basahin sa inyo ang isang pangyayari sa banal na kasulatan at na-mention din kanina ang ganitong bagay. Sa verse 11 ng chapter 19 ng Book of Acts, anong sinabi rito? Ang sabi riyan, Acts 19:11. Dahilan dito ang Diyos ay gumawa ng isang special, tawag dito ay special miracle. Tinawag dito ay extraordinary miracles. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala. Pag sinabing tanging himala, ay kakaiba ang bagay nito. Tawag dito sa English is extraordinary, sa King James Version is special miracles. Gumawa ang Diyos ng tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na napadaiti sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nagsisilabas sa mga masamang espiritu sa kanila. Ano ito yung, hindi ito mga tinatawag na ginagawa ngayon ng mga evangelists, na mga prayer cloth, at there's nothing wrong with that. Pero yung tinutukoy dito ay mga handkerchief na galing sa katawan ni Pablo. Na alam natin, ang anointing, mga kapatid, ay naipapasa. Diba? Yung anointing ay nagre-retain ito. Dahilan ng oil ay kagaya ng, ang oil ay hindi kagaya ng tubig na kapag naipahid ay natutuyo, nag-evaporate. Ang langis kapag naipahid ay nagre-retain siya. Kung paano na-retain ang anointing dun sa buto ni Elisha, nang tumama ang isang bangkay ay tumayo at nabuhay. And this time, ang anointing ay nasa, si Paul ay pinahira ng Diyos at yung bagay na handkerchief o anumang klase ng apron na galing sa kanyang katawan na ipinadala doon sa mga may karamdaman ay gumaling ang mga may karamdaman at ang mga masamang espiritu ay umalis sa kanila. Now, meron tayong dala-dala ngayon, isang maliit anong sukat na? 8x11 na bond paper. May itim na tinta, nakaprint, merong nakasulat na ilang mga bagay. But, ito ay pwedeng gamitin ng Diyos. Simpleng papel na pwedeng sabihin ng mga tao na walang kwenta at itapon sa basurahan, but pwede itong gamitin ng Diyos na point of contact papunta sa kanyang mga anak na gustong tawagin. At yun ang ating gagawin sa biyaya ng Diyos para sa araw na ito. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, we will pray, tayo mananalangin para sa bawat isa sa atin. Hilingin ang biyaya ng Diyos, hilingin ang pagsusugo ng Panginoon. Wala man tayong tila makitang kakaibang bagay. But ang isang farmer, kapag kanyang inihulog ang binihi, aalis siya na kagaya ng dati, pero hindi niya alam kung ano ang nangyayari doon sa binihi na nahulog sa lupa. Dahilan ang lupa
ay merong kapangyarihan kapag ang binhi ay nagkakaroon ng kapangyarihan kapag siya ay nalapat doon sa dirt, doon sa lupa. At siya ay magpapasimulang sisibol. So I request everybody to stand at tayo mananalangin. At kung nariyan ba yung ating mga tracts na ating didistribute? Pwede nating ilagay dito sa unahan. Pwede ba nating awitin ng isang awit? Speak my Lord, speak my Lord. Jesus. Hallelujah. Ngawit ay nagsabing, kapag ang tinig ng Panginoon ay nagsabing, sino ang aking susuguin? Si Isaias, nang siya'y napaharap sa presensya ng Diyos, nakita niya na he is unworthy. Siya ay nangungusap na may kadayaan, nangungusap na kasama ng mga taong sinungaling. Ngunit maya-maya ay ang isang anghel ay kumuha ng baga mula doon sa altar at nilagay sa kanyang bibig. At sinabi sa kanya, ang kasalanan mo ay nilinis na sa iyo. At ang tinig ay magtanong, sino ang aking susuguin? Sumigaw si Isaias, narito ako, suguin mo ako. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Dalangin natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay sa oras na ito. Maraming Diyos na dakila, banal, Ikaw, Panginoong Jesus, na siyang Lord of the harvest. Ikaw ang Panginoon ng pag-ani. At Ikaw ang siyang nagsabi, Panginoon, sa Matthew chapter 9, na yung sinabi na the harvest is plentiful. Ang pag-ani ay napakarami. Ang inihin ay napakarami. Ngunit ang ang gagawa ay kakunti. Yung sinabi, Panginoon, na manalangin kayo sa Panginoon, sa Lord of the harvest, na siya'y magsugo ng kanyang mag-aani para sa kanyang bukirin upang umani. Panginoon, sa oras na ito, Lord God, tumatawag kami sa iyo bilang ikaw ang siyang Lord of the harvest. At Lord God, bilang ikaw ang siyang Panginoon ng pag-ani, kami tumatawag sa iyo, Panginoon, na magbangon ka, O Lord God, ng mga laborers, Lord, para sa iyong gawain, para sa pag-ani, Panginoon. Maring hindi namin nakikita ang laki ng anihin, Panginoon, dahilan, hallelujah, kung nakatingin kami sa mga bagay ng aming makataong paningin, Panginoon. Ngunit Lord, kapag ikaw ang tumingin sa sanlibutan, ang nakikita mo ay isang malaking pag-ani, Panginoong Diyos. But Lord God, hallelujah, sa huling mga araw nito, ang aming dalangin sa iyo, magbangon ka ng mga laborers. At Lord God, narito ang bawat isa sa amin, Panginoon, mga simpleng mananampalataya, mga walang mataas na pinag-aralan, mga walang kakayanan, Panginoon, para magsalita at mangusap. Pero Lord God, hallelujah, ang pinakamahalaga ay hindi ang aming mga credential na meron kami, hindi ang mahalagang mga talento na meron kami. Ang mahalaga, Panginoon, ay ang pagsusugo mo sa sino man ay yung mga lingkod, Panginoon. Dahilan kapag ang yung isang lingkod mo ay yung sinugo, Panginoon, bagamat siya'y walang anuman, Panginoon, siya ay yung sasangkapan ng iyong kapangyarihan at ng iyong authority upang siya, Panginoon, hallelujah, ay authorize upang gumawa sa iyong gawain. O Lord God, mula sa iyong maliit na lingkod hanggang sa aking mga kapatid na lalaki at babae, Panginoon,
Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, naniniwala kami na kami ay mga nilinis mo, Panginoon. Kami ay mga hinugasan mo, Lord God. Kami ay pinabanal mo, Panginoon, at kami ay inihiwalay mo para sa iyong gawain, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord, ang aming dalangin, matapos mo kaming linisin, matapos mo kaming hugasan, ay patawad ang aming mga kasalanan, Lord God. Ngayon ang aming dalangin, Lord, hallelujah, sugo mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa oras, sa huling mga araw nito. Sugo mo ang bawat isa amin sa ilalim ng iyong kapangyarihan, sa ilalim ng iyong authority, Panginoon Diyos. At Lord God, gamitin mo sa maliit na paraan, Panginoon, na iyong paggamit sa bawat isa amin. Narito, Lord God, ang mga lalaki at babae na willing na magpaggamit sa iyo, willing na maglingkod sa iyo sa anumang paraan, O Diyos, na hindi namin alam. At kung paano mo kami i-connect sa mga tao ng mga lalaki at babae na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay, ay hindi namin alam paano sila magtatagpo, Panginoon. Ngunit ikaw ang Diyos na nagkonekta kay Cornelius at kay Pedro, Panginoon, ay gayon din ikaw ang Panginoon na magkonekta sa bawat isa amin papunta sa mga anak mo na yung nangangailangan na nais mong tawagin, nais mong abutin, nais mong pagpalain, nais mo silang dalhin sa kalawalatian. O Panginoon, hallelujah, narito, Lord God, ang bawat isa amin. We are willing, Lord God, to serve Thee. We're willing, Lord God, na gumawa sa pinakamaliit na kakayanan na pwede namin gawin, O Lord. Hallelujah, para sa araw na ito. And we are praying for your, hallelujah, for the authority na manggagaling sa iyo, na igawad mo sa iyong mga anak, Panginoon. Gawad mo sa iyong mga lingkod na kung paano mo ibinigay, Panginoon, ang power and authority, Lord God, sa iyong mga alagad, ay gayon mo ilagay, Panginoon, sa iyong mga anak sa huling mga araw nito, Ama. Hallelujah. At Lord Jesus, at narito sa aming harapan, Panginoon, ang maliit na bahagi ng papel na aming dadalhin at ibibigay sa mga tao, Panginoon. Lord, we pray in the name of Jesus Christ na ikaw ay gumawa ng isang extraordinary miracle sa pamamagitan ng maliit na papel na ito, Panginoon. Nadalangin namin, Lord God, na ito'y mahulog at malagay sa tamang tao, sa tamang lalaki o babae na ang kanilang buhay, Panginoon, ay iyong tinalaga bago pa itinatagan sa libutan. O Lord God, hallelujah, alam namin napakasimpleng bagay ito. Maliit na halaga na aming ginugol, Panginoon, para bumili ng papel at ipiprint, Panginoon, at gawin ang ilang mga bagay. But Lord Jesus, ikaw ay gumagawa in simplicity, Lord. Gumagawa ka sa paraan ng kasimplihan, Panginoon. At pwede mong gamitin ang simpleng bagay nito, ang simpleng babasahin ito, Panginoon, o pangabutin ang iyong mga anak, O Lord God, na nangangailangan. At aming dalangin, Panginoon, hindi lamang ngayon, kundi ang epekto nito ay magpapatuloy, Panginoon, hallelujah, hanggang sa iyong abutin, O Lord, ang huling mga kaluluwa, Panginoon. And Lord Jesus, hallelujah, at di namin alam ang mga susunod na panahon, but we anticipate, Lord, hallelujah, ang mga response, O Lord God, ang mga pagtugon ng mga kaluluwa ng mga tao, Panginoon, hallelujah, upang sila ay makalapit sa iyong paanan, sa iyong kaharian, Panginoon. O Lord Jesus, hallelujah, inihanda namin ang aming mga sarili, Panginoon, at nais namin handa rin naman, hallelujah, kung ano man ang bagay, Panginoon, na iyong ipapahintulot. At kung ikaw ay patuloy na tatawag ng kaluluwa, Panginoon, Lord, hallelujah, ikaw din ang magpo-provide ng lugar para sa amin upang i-accommodate, Lord, ang mga kaluluwa na iyong tatawagin sa uling mga araw nito. O Lord Jesus, hallelujah, we're praying, Lord God, hallelujah, igawad mo, Diyos, ang iyong blessing sa bawat isa na lalaki at babae na iyong mga lingkod. At Lord God, hallelujah, i-delegate mo sa iyong mga anak
ang pagiging ambassador, Lord, sa uling mga araw nito. And let the ministry of reconciliation, Lord, ay gawad, ilagay mo sa bawat isa na iyong mga anak, Panginoon Diyos. O Lord, Ikaw maglagay ng salita sa aming mga bibig, Panginoon. O Lord Jesus, dalangin din naman namin na ilayo mo kami sa mga masamang loob, sa mga masamang tao, Panginoon. Hallelujah. At huwag mong bayaan ng iyong pangalan ay madusta, Panginoon Diyos. At Lord, ilayo mo sa mga tao ng kanilang mga bibig ay mag-aalapusta sa iyong mga salita, O Lord God. Hallelujah. Dahilan sila ay mananagot ng mas mabigat na bagay sa araw ng paghukom. Pero Lord Jesus, dalangin namin ang iyong guidance sa amin. Hallelujah. Sa araw na ito, Panginoon, sa iyong paggawa at pagkilos. O Lord God, purihin ka sa oras na ito. Dalangin namin ang maikling panahon na aming gugugulin ay iyong i-bless, O Lord God. Hallelujah. At ito ay nais naming iwanan sa iyong dakilang pangalan. At kami ay magpaubaya sa iyo, Panginoon, na mga bagay na ninanais mong gawin. Lord God, sa iyo ang kadakilahan, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalawalatian, sa iyo ang pagpapasalamat. Sa iyo namin inaalay lahat ng mga bagay, ang aming pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras nito. Praise God.